na ngayon pinaghihinayaan. Amen. Ang nagdaan madilim kong kahapon, ganap ko nang nauunawaan. Bakit ako ay nagkaganon? Pagkat nilimot ko ang Panginoon, pinagpalit sa mata yung ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayanan, hanggang sa malulog sa kasamaan. At akin ang hinarap ang bunga ng lahat sa bansang pitan, ang pinahantungan. Hirap na katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi, walang katahimikan. Ngunit ang Diyos ay di nagtulog kailanman. Pagkaling loob ko'y hinihintay, bukas ang palad na ibibigay. Bugtong na lang sa aking umakay, salita niya ang aking naging gabay. Bago sa takbo ng aking buhay, tinanim sa puso at pinabuhay. At ang kapayapaan niya'y tinaglay. At akin naman ngayon pinabahagi sa inyo. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, dahil po sa Word of God na nangangaral ng salita ng Diyos, isa po ako sa pinagpala. At ginagawa ko na rin po ito ngayon. Pinagsisigawan ko na rin po na si Jesus ang nagpapago ng buhay, ang nagpapala, nagpapagaling. Siya po talaga tumutugon sa mga panalangin natin. At si Dr. Cruz, dami na pinagdaanan niya ng mga panalangin na pinugon. Kaya sa Diyos ang kapurihan sa atin po, yung anak kong malaki ang butas sa puso, pagkalabas sa cesarean, diretso sa ICU. 14 days lang po yun. Pinalabas kami sa ospital. Hiningan kami ng doktor 100K, pero wala pong operation. Dahil sabi ko, Lord, yung tapos na mission ng anak ko, alisin mo ang kanyang buhay. Hindi ako titigil sa pangaral. Hindi ako magtatampo. Tuloy ang gagawin ko sa mission. At kung may mission pa siya, alisin mo ang kanyang karamdaman. Salamat po dahil pagkatapos ko mag-pray, ibinigay ang normal na hininga ng bata. Ngayon, tapos na siya ng IT at may sarili ng bahay, may sarili ng sasakyan. Sa Diyos ang kapurihan. At talagang ang Diyos po ang pag-asa natin. Si Jesus lang po ang tugon. Ano man ang ating mga pinagdaanan, mga kapatid, kausapin mo personal ang Diyos. Ano man ang pagkukulang natin, siya po ang